Sinasabi ni Heroi na paano niya daw nagawa mag-sacrifice ng kanyang sarili para sa kanya. Sinasabi ni Greed na Heroi, instead na magsalita ka ng magsalita, guluhin niya daw muna ang bastards na aggro na yan pangsamantala. Tinatanong naman ni Heroi kung ayos lang daw ba ito. Sumagot si Greed na iinim na lang daw siya ng mga ilang mga potion. Lumabas ang notification na hindi madaling mamatay ang legend. Maaari mong labanan ang lahat ng pag-atake ng 5 segundo na may minimum na health. Sinasabi ni Heroi na hindi lang siya ang pwede mag-sacrifice, proprotektahan niya din daw siya, utang niya daw ang kanyang buhay, siya daw ang kanyang Panginoon. Binigog niya daw ito, sinasabi ni Greed na tumigil na daw ito sa kakasalita ng walang kwenta, gumalaw na daw ito, sa likod, inatake ka na niya sa likod, malapit na ang kanyang axe, sinasabi ni Heroi na inumin niya na daw ang kanyang mga potion, my lord, galit na sinasabi ni Greed na kailangan niya daw kunin ang aggro niya para inumin niya. Sinasabi ni Heroi na huwag daw itong mag-alala. Lagi niya daw protektahan ang kanyang likod, malakas ang naging impact ng atake ng boss kay Heroi. Sinasabi ni Greed na si Heroi ay isang malaking tanga, wala siyang pinuprotektahan, kahit sinubukan niya na harangin ang pag-atake na ito, naging abo daw siya, napapikit na lang ang mata ng boss monster sa ginawa ni Heroi, sinasabi ni Heroi na hindi daw siya matatalo. Kapag ang kalaban ay mahina, haarangan niya daw ang lahat ng hamarang sa daan ng kanyang Panginoon, nag-activate ang kanyang strong will, mataas na kalooban. Nilabanan niya daw ang lahat ng atake ng 10 segundo pagkatapos gamitin ang kasanayan. Cooldown, 70 minuto, sinasabi ni Greed na ang bastard na ito. Ngayon naiisip niya na daw, naharang din niya ang sword ng katawan niya noon. Anong klaseng defense skill yan? Sinasabi ni Heroi na hindi niya daw kailangan mag-alala. Dahil lang sa kanyang laki, kainin niya daw ito, tinamaan ng boss monster sa kanyang mukha ng firebomb. Tuwang-tuwa naman si Greed sa mga nakikita nito at ayos daw ito. Sa isip-isip ni Greed na mahina ang Frostlight Orc sa apoy. Ang ganda daw ng ginagawa ni Heroi, hindi na tinigilang ni Heroi ang pagbato ng firebomb sa boss monster at sinasabi nito na tanggapin niya daw ito lahat. Halos parang fireworks na ang ginagawa ni Heroi sa boss monster. Nakikita nating na nanghihina na ang boss sa ginawa ni Heroi. Sinasabi ni Heroi na ngayon na daw ang panahon, my lord, magtulungan na daw sila. Sumang-ayon naman si Greed at sinasabi nito na tere na daw. Sabay na umatake sila Greed at Heroi at napapasigaw ang boss sa natatanggap niyang damage. Sinasabi ni Greed na mabuti daw na gumagana ito sa kanya. Ang pagsalakay na ito ay mukhang gumagana sa ngayon. Sinundan ni Heroi na pag-atake sa kanyang binti at sinasabi nito na nakakatanggap daw ito ng malakas na pag-atake pero sobrang matatag at malakas pa din siya. Ang kanyang elemental na kahinaan ay hindi gaano gumagana. Kung hindi natin siya bibigyan ng nakakamatay na damage, sila daw ang mamamatay, tumetawa at sinasabi ni na hindi na daw ito gumagalaw simula nang sunugin niya ito, parang nakatayo na lang daw ito na parang barbecue na karne. Umatake na si Greed at sinasabi nito na papatayin niya daw ito sa isang atake lang. Sumisigaw at sinasabi ni Heroi na my lord, huwag daw ito titigil. Malakas pa daw ito, kaya niya pang umatake, biglang naka-recover ang boss at biglang napahinto si Greed at tinignan niya si Heroi. Hindi niya naman namamalayan na sinipa na pala ito ng boss monster. Napasigaw naman si Heroi sa nangyari kay Greed at tinawag niya ang kanyang lord. Habang tapak-tapak ng boss monster si Greed at sinasabi nito na ang mga bastos na ito. Naglabas ang boss monster ng isang pulang bagay, at sa isip-isip ni Heroi na ano daw ang nilabas nito, isa daw ba itong bead? Naglabas ng mga pulang aura ang bola ng boss monster. Sa isip-isip ni Heroi na masama daw ito, may dapat daw siyang gawin. Sinasabi ng boss monster na paghihiwalayin-hiwalay niya daw kada piraso. Naging pula ang boss monster at aatakehin niya na si Greed, at sinasabi nito na mamamatay na daw ito. Napahinto ang boss, sinasabi ni Heroi na dahil hindi pa daw siya nawawalang ng malay, hindi daw siya simpleng halimaw. Kung ganon, maging matalino daw siya para ma-realize niya na mas delikado daw siya kesa sa kanya. Ito daw ay isang kasanayan na lubos na maaaring matalo siya. Nakaramdam ng takot ang boss monster sa ginagawa ni Heroi. Nagising si Greed at sinasabi nito na Heroi, ano daw ang ginagawa niya. Sinasabi ni Heroi na hindi daw siya nagkakaroon ng pagkakataong gamitin ito, pero mukhang dumating na ang panahon. Sa isip-isip ni Greed na ang natitirang health niya ay lubos na naubos na.
Ginamit ni Heroy ang Sacrifice of Justice, pinakawalan niya ito at nakaramdam ng takot ang boss monster. Tinamaan ito at napasigaw sa pag-atake at tumalsik ito sa lakas ng ginawa ni Heroy. Gulat na gulat at sa isip-isip ni Greed na iyan ay isang hindi kapani-paniwalang atake. Dapat daw ito ay nakakamatay na pinsala, nakikita nating napabagsak na ang boss monster. At si Heroy ay nanghihina dahil sa ginawa niya pag-atake. Pabagsak na sana ang boss monster kaso napigilan niya ang kanyang sarili na bumagsak. At biglang napasigaw ito, sinasabi ni Heroy na sa akala niya daw. Ito daw ay sapat na, "My Lord, ikaw na ang bahala na tapusin siya ngayon." Magiging magkaiba ang mga bagay magkaiba kaysa kanina. Napaisip si Greed kung ano ang tinutukoy niyang magkaiba. Sinasabi ni Heroy na mapapansin niya daw ito, ang entrance. Inatake na ng boss monster si Heroy at napaisip si Greed. At tinamaan si Heroy at sinasabi nito na iiwan niya na daw sa kanyang mga kamay ang natitira. "My Lord, may lumabas na notification na namatay na ang iyong party member, na si Heroy." Tumatakbo ang boss monster papunta kay Greed, hindi naman namamalayan ng boss na nasa likod na pala si Greed. At sinasabi nito na ano daw ba ang tinutukoy nito na magkaiba, at ang entrance. Wala daw siyang ideya kung ano ang ibig sabihin niya. Pero naiintindihan niya daw na may ginawa siya para sa kanya. Ginamit ni Greed ang Blacksmith's Rage at ang Quick Movement. Napaisip si Greed na dapat niya daw matamaan ang kanyang vital spot. Ginamit ni Greed ang Wind Blast, tinamaan niya naman ito. Nagtataka at sa isip-isip ni Greed na ang damage niya daw ay nag-increase. Nang ginamit ni Heroy ang Sacrifice Justice, isang skill na ginagamit ang kanyang health. Nabawasan din daw ba ang defense ng boss, hindi naman namamalayan ni Greed na inatake na pala siya ng boss. Napamura na lang si Greed at sa isip-isip nito na kahit ang baboy na ito ay nasa pinto ng kamatayan. Kailangan niya daw ng isang huling pag-atake para matapos daw ang baboy. Pero mamamatay na daw siya, panalo na daw ang baboy sa oras na ito. May lumabas na notification na ang Apostle of Justice ay malakas sa panahon ng krisis. Lahat ng stats ay tumaas ng 30%, tapos na ang cooldown para sa Unbreakable Justice, ginamit na ni Greed ang Unbreakable Justice, kala ng boss hindi ito tinamaan, at late reaction lang pala ito, biglang na lang naputol ang axe nito at napaluhod. Susubukang pa sana atakihin ni Greed ang boss monster, kaso bigla na lang itong bumagsak. May lumabas na notification na natalo na ang Frostlight Orc Chief. Napangiti at napasigaw si Greed sa tuwa, ang unang boss monster na natalo ni Greed. Nakabalik na si Greed sa smithy, at sinasabi ni Greed na bagamat nanalo daw sila sa raid, pero hindi pa daw siya nakakuha ng 20 Sylphid Scales. Ito daw ba ang lahat ng loot na nakuha nila, Frostlight Orc Chief's Helmet. Rating, Unique, may karagdagan plus pag nakaset, depensa, 130. Health, 10%, rate ng kritikal na pinsala, -20%, isang certain chance ng intimidating target, kapag 5 sa set na items ay equip, maaaring mag-transform sa Frostlight Orc Chief. Pagbabago, posibleng mag-utos ang Frostlight Orcs, ang skill rotation cut, ay mabubuo. Mga restrictions ng user, level 150 plus, 400 strength, Red Lightning Summoning Bead. Pwedeng tumawag ng pulang kidlat mula sa langit pansamantala nang tataas ang attack power ng weapon struck ng lightning bolt at nagbibigay ng lightning attribute sa armas. Oras ng summoning 1 minuto, kalusugan ng summoner, -10%. 2 blessings ng mga bato sa pagpapalakas ng sandata. 3 blessing ng armor enhancement stones, 7 Sylphid Scales. Napapamura at sinasabi ni Greed na ang orc leather ay isang pangit na item. Ang helmet at bead na ito ay madami kung ilagay niya daw ito sa auction. At unexpected daw ito, nakakuha daw siya ng Blessed Enhancement Stones. Kung ang mga ordinaryong enhancement stones ay nabigo, ang enhancement value ng item ay bababa ng -3, pero ang mga blessed na ito ay bababa lamang ng -1. Gagastos din ng mahigit mga 12 beses kaysa sa ordinaryong enhancement stones. Around 1,200 golds, ginagamit lamang ng mga user na mataas na level ang mga mamahaling na bato na ito kung enchant ang kanilang mga equipment, sa kabilang kaso, ang presyo na ito ay mahigit 720,000 won, baka ibenta niya daw ito, sa isip-isip ni Greed na kung hindi dahil kay Heroy, hindi niya daw ito nakuha, parang ang sama naman niya, kung kukunin niya ang lahat ng loot, ano daw ang magagawa niya dyan? Sobrang masama siya para sa kanya.
Ang sama niya daw, pero wala na daw siyang magagawa. Dumating si Kan at sinasabi nito na gaano daw siya kasaya sa mga item na nakuha niya sa hunt. Umandar na naman ang kagahaman ni Greed at sinasabi nito na nakuha niya ang kanyang second class nang dahil sa kanya dapat lang siya magpasalamat dito. Pinapaalis ni Greed si Kan, sumagot si Kan na ano daw ang mga pinagsasabi nito. Tinignan ni Kan ang mga item at sinasabi nito na, ito daw ba ang mga nahulog na items? Wala pa daw siyang nakita na ganito. Pinapaalis naman ni Greed si Kan at sinasabi nito na sa kanya daw ito. Tinatanong ni Kan kung tinapon niya ba yan, sumagot naman si Greed na ito ay isang Frostlight Orcs leather, isang pangit na item. Sinasabi ni Kan na ang leather na ito ay magandang kalidad. Kung ginamit niya daw ito bilang inner armor, maaabot nito ng lubos na epekto sa exterior armor. Sinasabi ni Greed na ibigay niya daw ito sa kanya. Muntik na daw siya namatay dahil doon. Galit naman sinasabi ni Kan na itatapon niya daw ito, bakit biglang niyang kinukuha. Sinasabi ni Greed na ibibigay niya daw ito sa kanya. Gamitin niya daw ito para gawan siya ng armor, pupunta muna daw siya sa market. Sinasabi ni Kan na hindi daw ba siya nasa losing side ng bargain na ito? Pero interesado daw siya, pero hindi daw siya madalas na nagtratrabaho sa ganitong material. Sa auction house, sinasabi ni Greed na gusto niya daw ng 10 ordinaryo weapon enhancement stones please. Magiging 1,000 golds yan, 1,000 gold, nag-overboard daw ba siya? Wala daw siyang magagawa dito, kailangan niya daw maghanda papunta sa canyon. Hindi lang namang ang problema ay ang Sylphid Scales. Kailangan niya daw gumala-gala sa Quezon Canyon, sa paghahanap ng mural na naglalarawan ng pagmaz swordsmanship. Nahirapan daw siya sa mga ordinaryong orcs na yan. At kahit level 85 na daw siya ngayon, marami pa rin ang mga monster na hindi niya kaya makipagharap. Kaya, sa ngayon, kailangan niya daw mag-enhance ng mga items niya. Pupunta daw siya sa tahimik na lugar at magsimula ng paghahanda. Hindi daw siya may istorbo sa lugar na ito, enchant niya daw ang ideal dagger. Naisip ni Greed na nasa krisis ang kanyang pamilya, at sabi niya ililigtas niya daw sila. Kaya dapat hindi siya magsayang ng pera para lamang sa item enhancements. Kailangan niya daw dapat maging maingat sa bawat piso. Normal ang pagpapahusay ng mga items hanggang +5. Dapat na ayos na, ito ay isang investment, hindi daw siya magsasayang. Nag-enchant na si Greed at sinasabi nito na gawin niya daw ito. +1 enhancement para sa ideal dagger ay nagtagumpay. Gumamit ka ng isang weapon enhancement stone, umabot ng +1, +2, +3, +4, hanggang +5. Ang enhancement para sa ideal dagger ay nagtagumpay. Gumamit siya ng 5 weapon enchantment stone, +5 ideal dagger, rating. Unique. Kapangyarihan ng attack, 300 hanggang 337. Bilis ng attack, +11%. May tiyak na pagkakataon na agad na patayin ang target. Agility +20, sinasabi ni Greed na nag-increase ang lahat. Ang enhancement ay napakalaki dahil ang mga basic stats nito ay magandang. Ang success rate para sa +6 enhancements, at mataas ang tsansa bumaba, kaya tumigil na daw siya dito. Bumalik na daw siya at mag-hunt ng mabuti para sa ngayong panahon. Napatigil si Greed at napaisip ito kung magpapatuloy pa ito sa pag-enchant kahit isang beses pa para maging +6. +6 enchantments, bihira ito kahit daw sa ibang user. Kailangan niya lang magtagumpay ng isang beses na lang. +5 limang enchantment ay hindi nagbabago ng itsura, ngunit ang +6 ay nagbibigay ng shine sa sandata na ito. Sobrang ganda daw nito. Focus, Shin Yang-woo, nasa hirap daw ang kapakanan ng pamilya niya, kaya wag daw siyang susugal. Tiyak na magagawa niya daw ito, siya daw ang descendant ng Pagma. Sinasabi ng lalaki na 5 potion daw please, sumagot naman ang babae na 200 golds daw ito. Biglang sumingit si Greed at sinasabi nito na pabili ng 10 enchantment stone. Nagulat naman ang tindera at ang customer, sinasabi ni Greed na paano daw ito bumaba ng +2 sa kabila ng lahat ng enhancement stone na ginamit niya dito. Baliw daw ito, hindi niya daw matanggap ito, tiyak na mag+6 daw ito. Sa isip-isip ni Greed na sabi nila tataas ang enhancement rate para sa Pagma's descendant. Anong abnoy ng bullshit ito, kukunin niya daw ang +6 kahit ano daw mangyari. May sumisigaw at sinasabi nito na kamangha-mangha, napatingin ang mga tao. Sinasabi ng nakaitim na buhok ng lalaki na hindi niya daw nakita yon. Sobrang cool, hayop talaga tong Greed na ito, mukhang si Daniel Padilla,
Pinagyayabang nito ang kanyang plus 6 dagger. Sinasabi ng mga tao na tingnan daw nila ito, ang blue shine daw na yan, isang plus 6 or above weapon. Lagi daw silang fail sa plus 3, nagseselos daw sila. Sa isip-isip ni Daniel Padilla na ginawa niya daw ito. Kaya ito daw ang ipaparamdam niya sa mga inggit era abnoy na mga yan. Hindi daw siya magsisisi na gumastos siya ng 2,000 golds para sa plus 6. Sinasabi ng lalaki kung ano daw ba ang kaguluhan na ito, dahil daw ba dyan, isa daw itong kabaliwan, sa isip-isip ni Greed na yung lalaki na yan, siya ang Blood Warrior. Si Cats daw ba talaga? Yung 3rd hidden class, 40th siya sa Unified Rankings. Sinasabi ni Cats na ganyan daw ba kagusto niya ang kanyang plus 6 item. Magsasaka daw ito. Sinasabi ni Greed na huwag daw siyang magsasalita ng ganyan sa taong kakakilala niya pa lang. Ano daw ba ang problema niya? Sinasabi ni Cats na natatawa lang daw siya at may mga nagsusuot daw talaga na pathetic na damit. Tapos kailangan pa daw nila ipakita, lumapit lang daw siya para mapanood niya ito. Ito daw ang tunay na enhanced na armas, mahihiya daw siya kung hindi naman pinataas ang kanyang sandata ng ganito. Masaya daw siyang makita na hindi yan ang kaso para sa kanya. Gulat na gulat ang mga abnoy sa mga nakikita nila, isang plus 8 na sandata. Sa isip-isip ni Greed na ganap daw itong humihinga kahit nakita ni Greed ang sandata medyo hindi naman ito nagulat. Minaliit niya pa ito at sinasabi na ano naman daw sa ngayon. Bakit dapat daw ba mahalaga sa kanya ang bilang ng mga enhancement sa iyong sandata? Hanapin niya daw ang kanyang dagger na mas malamig at higit pa sa satisfactory. Nararamdaman daw ba niya ang kasiyahan sa pagkamit ng isang layunin pagkatapos ibuhos ang lahat ng iyong lakas at pagsusumikap upang maabot ito? Medyo naiinis naman si Cats, at umalis na lang at sinasabi nito na pathetic. Mabuhay lang sa feeling satisfied na ganyan, isa daw siya abnoy, katulad ng mga sabi-sabi. Siya ay lumalaki at tumigil na sa pagiging bata, pinapakita niya ang kanyang sandata dahil sa kanyang kasikatan, anong katangahan yan? Sinasabi ng naka-orange na buhok na lalaki na nice comeback. Nakaka-refresh ito pakinggan, tumetawa at nagpasalamat naman si Greed. Nagabihan na dumating si Greed sa smithy at nagtrabaho ito agad. Sa isip-isip ni Greed na ang abnoy na yan, siya ay isang kalapati mababa ang lipad. Sa kabilang kaso, hawak niya pa rin daw ang Blessed Enhancement Stones. Hindi niya daw ito sasayangin kung gusto niya iligtas ang kanya pamilya. Hindi daw siya immature para magselos sa lahat. Dumating si Khan at sinasabi nito na nagtratrabaho daw ito ng work hard sa lahat ng oras. Sumagot naman si Greed na gumagawa daw siya ng ilang items na gagamitin niya pag pumunta daw siya sa canyon bukas. Sinasabi ni Khan na kuhanin niya daw ito. Ito daw ay nagbago na, tignan niya daw ito. Sinasabi ni Greed na nabuo niya talaga, nagbibiro lang daw siya kanina. Isang walang kwentang item lang. Hindi na dapat siya nagsayang ng kanyang enerhiya dito, Khan's masterpiece. Rating, Epic, Depensa, 350, bilis ng paggalaw, -7%. Timbang, 1,900, pisikal na pinsala, -20%, mga restrictions ng user, level 160. 550 plus strength, 380 plus, stamina, intermediate heavy armor mastery. Sinasabi ni Khan na pinagmamalaki niya daw na sabihin na ito ang pinakamagandang trabaho niya so far. Sana makatulong daw ito, sinasabi ni Greed na kahanga-hanga naman ito, isang epic item pa ito. Maraming salamat, at nagpapabuhay ito sa aking dahil medyo nakakadama na daw siya ng stress kanina pa, sa isip-isip ni Greed na wala daw siyang pakialam. Sa ilang extra enhancements, hindi daw siya magseselos sa mga ganyan. Tapos na daw siyang maghanda, kaya trabaho na daw siya ngayon, Frostlight Orc. Helmet ng Chief, Khan's masterpiece, ang pinakamahusay na gauntlets. Rating, Epic, Defense, 47, bilis ng attack, +4%. Accuracy, +8%, slight na pagkakataon ng pag-activate ang double barrage. Mga restrictions ng user, level 160 plus, 150 plus agility, adventurer's boots, rating, rare, depensa, 60, bilis ng paggalaw, +6%. Mga restrictions ng user, level 160 plus, sa isip-isip ni Greed na wala daw siyang pinagsisisihan. Kailangan niya lang mag-move forward sa ngayon. Tinignan niya ang kanyang dagger at sinasabi nito na simula nang na-achieve niya ito, ang +8 ay sobrang cool, ang Blessed Enhancement Stones ay kamangha-mangha.